pagpapatuloy ng ating Build It Right series. Solid na pundasyon ang kailangan para makatayo ng maayos ang ating dream house. Ihahatid yan ng ating guest host na si May Bautista kasama ang social media personality na si Architect Tax. Kahit anong bagay, kung gusto mong maging matibay, sa pundasyon pa lang, pag-e-effortan mo na. Dapat marunong kang kumilatis. Higit sa lahat, dapat marunong kang pumili. Ay nako! Ano naman ba to? Aba may pa-effect pa kayong ganito, ha? Baka nangangagat to, ha? Go na! Ibot ang lamig! Basa! Ang baho! Ano naman kaya itong next? Ha! Naku, ha? Siguraduhin yung safe to. Pag ako to, naku, pag dito nangagat, kakagatin ko rin kayo. Ay! Bubble gum na malaki. Ay, ang lambot. Meron pa? Naku, ha? Last na to. Pag ako, ayoko na talaga. Walkout na to. Ha! Ay! Ay! Ang lamig! Palagay ko, eto na to. Ganito yung mga gusto ko eh. Yung ganyan eh. May, para saan nga ba itong mga materyales na nakapa mo? Foundation is really important sa mga bahay. Ito yung attachment ng house itself dun sa lote mo to stabilize your house. Generally speaking, isa lang naman ang ginagamit na material for foundation, which is reinforced concrete. Magbabari na lang to, depende dun sa design ni structural engineer. Kung gaano kalapad yung footing, kalalim yung footing. Ang nakikita kong most common misconception sa foundation is akala nila one size fits all lahat ng houses. Hindi po ganon. Even location plays a huge role whenever we design foundation. Ganun naman pala. Hindi naman pala basta-basta foundation. Depende pala sa location. Iba-ibang sitwasyon, iba-ibang lokasyon. Kaya niyo yun? May rhyming, di ba? Marami na kasing instances na may mga nagpatayo ng bahay na hindi kumonsulta ng architects, engineers, na katabi ng ilog, malapit sa dagat, na bigla na lang gumuho. Imagine you spend millions of pesos para lang gumuho yung bahay ninyo. Kaya very important, magpa-soil test kayo para alam natin kung anong gagamitin nating foundation and structural sa ating mga bahay. Yung mga malalapit naman sa puno, may factor siya dahil dun sa roots. Pwede rin natin i-consider yun na baka kasi gumapang yung roots So baka pwede tayong gumawa ng barrier para ma-prevent lang yung paggapang ng roots papunta sa foundation, baka ikasira ng structure. Are you some kind of curious out there? Yes! Whether you like it or not. Anyways, meron tayong little experiment para makita natin yung effect ng iba't ibang klase ng foundation sa lokasyon ng itatayong bahay. Right! Kapag hindi pinagplanuhang mabuti ang pundasyon, nako, bukod sa sakit ng ulo, malamang malaking gastos ang naghihintay sa'yo. O mas malala pa, peligro! Among balay, wala pa jud na human kay wa pa may kwarta ipahuman sa among balay. Wala pinising, wala pundasyon. Mahadlok man kog naay kanang bagyo linog. Pait jud kayo gulay ko ang pundasyon nga ligon, maligon ang balay. Siguro ang unang pagkakamali yung hindi pag-conduct ng soil investigation. Kasi yung pundasyon ng bahay, depende ito sa klase ng lupa kung saan natin itatayo yung ating bahay. Kapag nalaman na natin yung tinatawag nating soil bearing capacity, ang isang structural engineer is kaya niya ngayong alamin kung ano yung tamang pundasyon na dapat gamitin para sa iyong struktura. There are what we call 3 documents na
dapat natin pagbasihan sa pagpili ng materyales. Una, meron tayong structural design report. Ito ay ipine-prepare ng isang structural engineer. Meron din tayong structural drawings. At meron tayong tinatawag na specifications. Ang worst case na pwedeng mangyari dito, sa oras ng mga sakuna tulad ng lindol, maaaring hindi makayanan ng ating bahay yung lindol kasi hindi tayo gumamit ng tamang materyales na in-specify ng ating structural engineer. Payo ng ating mga eksperto, maging wais sa mga desisyon sa buhay. At kapag mahina ang pundasyon nyo, madali rin daw kayong magkakahiwalay. Hindi, joke. Iba naman yon, pero baka magkahiwa-hiwalay ang bahay nyo. Aba, ayaw natin yun, okay? Ang marerecommend ko sa mga homeowners na gusto magpatayo ng bahay is lumapit talaga kayo sa professionals. Hindi kayo mapapamahal doon. Dahil iniiwasan natin dalawang bagay, ma-overdesign and underdesign. Sa over-design, mapapamahal kayo doon definitely. Might as well hire a professional. Kasi yung pinambayad doon sa sobrang materials and labor, pambayad nyo lang sa professionals para sakto yung design nyo. Sa under-design naman, yun yung mas nakakatakot. Kasi wala kayong peace of mind na okay yung house nyo whenever there's a calamity. Kaya laging tandaan, kinakailangan ang maingat na pagsusuri at pagpili para masigurong matatag at matibay ang pundasyon ng ipinapatayong bahay na hindi lang maganda, kundi matibay at ligtas ang buong pamilya. Paano nga ba natin masisigurong tama ang ating tinatayong pundasyon? Panoorin ang mas marami pang tips mula sa ating mga eksperto. Pasok, maybe? Minsan, akala mo, naka-jackpot ka na. Pero hindi naman pala. Hindi siya sincere. Direk? Bakit po? Mali po ba yung script, yung dialogue? Kaya naman pala, nagtataka ko kung para saan itong mga building blocks na to. Gagawa pala tayo ng bahay. Nasa foundation pa lang tayo eh. Opo, Direk. Copy po. Okay, so ito nga, hollow blocks kunwari. Madali lang naman pala eh. Pero, papaano kung totoong hollow blocks na ang hawak mo? Sabi nga ni Architect Dax, iba-iba raw ang design ng mga foundation. Tignan natin dito sa next activity kung ma-achieve ba natin gayahin yung mga yan. Yung soil types kasi maraming klase. May clay, may sand. So, depende siya sa laki ng footing, yung lalim ng footing. Ang magdi-design yan, structural engineer. Si geotechnical engineer, sila yung magso-soil test. Magbo-bore sila ng hole. I think about 20 meters yung lalim. Tapos from that soil sample, dadali nila yung sa lab. Tapos from lab, babalik ulit kay geotechnical engineer para malaman kung ano talaga yung soil type. And from there, doon pala magre-recommend kung anong ideal footing, size ng footing, and lalim ng footing ang gagamitin. Now you know you gotta know what you wanna know. No. Bakit? Mali na naman! In terms of quality naman ng foundation natin, may kinoconduct tayong mga testing during construction. May two common testing. Yung isa yung slump test at isa yung compression test. Yung maganda sa slump test kasi pwede natin matest yon during construction itself bago ka magbuhos ng konkreto. May parang cylindrical tayo na shape na ilalagay at tatanggalin at from that, makikita natin kung gaano yung kalalim yung sag nung konkreto, kung pasado siya o hindi. Ngayon, dun sa compression test naman, dadalhin to sa laboratory ulit para may machine na magko-compress nun at para matest yung PSI. Ngayon, yung results nun will take 7 days, 14 days, and 28 days. Kasi may curing period yung mga concrete eh. Madaming pwedeng mangyari kapag hindi quality ang pundasyon.
Pero ang pinakadelikado, ang structural failure ng buong bahay. Pwede itong mag-cause ng pagguho o pagkasira ng mga pader, kisame, sahig, na maglalagay sa inyo at sa inyong pamilya sa panganib. Maganda na meron kang katulong na nakakaintindi kung paano i-interpret yung plano, paano i-interpret yung tinatawag nating specification, nang sa ganun matutulungan ka rin sa pagpili ng tamang materyales. Hindi tatagal yung ating struktura kung ang ating napiling mga materyales ay hindi akma or hindi match dun sa in-specify ng ating structural engineer. Normally, meron tayong tinatawag na criteria for durability o ito yung katagalan ng ating struktura o bahay. Lahat naman ng pundasyon, kung ito ay nadesenyo ng tama, magagarantiya natin na stable yung ating struktura. Yung workmanship sa ating pagtayo ng bahay napakahalaga kasi kung ang magtatayo ng ating bahay ay walang experience or hindi eksperto sa paglilay nitong mga walls natin, kahit na maganda yung disenyo, hindi rin maganda ang kalalabasan kasi pangit yung pagkakagawa ng ating bahay. Normal naman na gustuhin natin ang makatipid. Pero kung ang pagtitipid mo naman naku po, makakaapekto sa quality ng pundasyon ng bahay mo. Aba, baka naman isang araw mag-walkout na yung pader mo bigla. Hala, katakot naman yun, te. Mga dapat alalahanin. Siguraduhin tama ang plano at pagkakagawa ng pundasyon ng bahay mo. Ito ang sasalag sa tubig at magsisilbing proteksyon mula sa paglambot ng lupa. Dapat gamitan ng tamang timpla. At mas mainam kung maglalagay ng karagdagang suporta. Kaya na lang ng lintel beams na makatutulong para makaiwas sa pagkakabitak-bitak ng pader kapag lumindol. Sa tamang pundasyon, suportado at siguradong matatag ang inyong dream house. Kung kayo po ay magpapagawa ng bahay, I highly recommend and suggest you hire professional and licensed architect and engineers dahil garantisado po na okay ang magiging resulta ng bahay nyo dahil una sa lahat, may liability kami. We are bound by law na guaranteed yung bahay na i-design nyo at i-construct namin para sa inyo.